Okay, dumako na po tayo dito. Si kay Ramil Madriaga po muna. Ito, pakinggan nyo po ito. Dahil maglalabas po ang kanyang attorney ng CCTV. Maglalabas po ang kanyang attorney ng CCTV ng suhulan at pananakot kay Ramil Madriaga. Nako, natataranta na. Ay! Aray ko. Sa isang phone call yan, may tinawagan si Ramil, no? Pwede ka naman po makigamit doon sa may official phone doon sa doon sa BJMP. Doon kami tumatawag pag gusto namin siyang kausap. Oh. Meron siyang tinawagan na brad niya, then sa fraternity po ito sa College of Law, then may binigay na panibagong number at base sa pag-uusap nila sa phone nung bago mag-February 14, 2026, yun ang words na ginamit sa kanya na may pondo rito, 500 million to 1B. Nako! Yan po ang balak po yata ng NBI. Siyempre, i-retrieve po yan lahat-lahat. Pati po ang CCTV. I-retrieve po. Kasi po, magbibigay po ng probable cause ang NBI. Bakit ka nandito sa NBI, Ramil Madriaga? Siyempre, may threat po. May panunuhol po ang BP Sara. Ngayon, anong gagawin ng NBI? Ang NBI po ay magre-request po ng investigation. Kasama na po dyan ang pag-retrieve ng conversation at pag-retrieve ng CCTV. Aray ko. Diba? Sino po ba? Kayo po ba? Alam ko, medyo alam nyo to. Sino po ba ang lagi pong nagde-death threat? Sino po ba ang nag-hire ng assassin? Ha? Sino po ba ang nag-hire ng assassin para pumaslang ng tao? Aray ko. Kilala nyo po ba? Sino po yun? Yun po ang malalaman ng NBI na may panunuhol. At hindi lang po panunuhol. Meron din pong attempt sa kabuhay ni Ramil Madriaga. Ramil Madriaga. Ramil Madriaga. Aray ko. Nakaka-LSS na yan, no? Nakaka-LSS na yung Ramil Madriaga. Diretso natin. Name your price. You don't need to recant. Basta wag ka lang magtestigo. Napakarami po talaga ng pera ng mga Duterte. 1.8 billion gumagastos sa ICC. Meron pang 1 billion panunuhol kay Ramil. Saan nanggagaling ang pera na yan? Buwakan ng uy. Aray ko. Diba? Hindi daw. Itutuloy niya yung laban na to kahit na mahirap ang buhay, walang pera, affected yung schooling ng mga anak niya, tutuloy daw po niya. Wala pong atrasan. Pero attorney, yung mga pamilya niya ba may natatanggap din mga threats? Ang nare-receive lang po ng mga misis sa mga is yung mga pillars, yung mga kasabi ng mga kasamahan nila dati sa isip na gusto siyang kausapin. Since last year pa ito, gusto siyang kausapin. May mga nag-a-attempt dumalaw doon sa kanya na miyembro ng isip, miyembro ng simbahan. Para maintindihan ng mga tao, yung isip, yung Sara for president, di ba? Yun po yung Inday Sara is my president, isip. Alam nyo, mahirap po kasing i-deny yan eh. Sobra po mahirap i-deny yan. Mahirap po i-deny yan, sabi ko sa inyo. Hindi po madideny yan. Yung Inday Sara is my president. Ayan po, eto pinakita ko na sa inyo ha. Ayan po, madami po tayong mga ano yan. Nandiyan o, ayan o. Andyan si Ramil Madriaga. Mahirap na pong i-deny yan. Ayan o. Kasama ang pinapalabas po nila ngayon, nagpa-picture lang daw po. Mahirap i-deny yan. Ayan o. Ayan si Ramil. Tapos ito po yung CJen, ako na po sa inyo yan. Yan po yung CJen, yung event organizer po yan. Yan po ang nag-imbita kay Ramil. Na CJen po, ayan po ano ni Sara. Ayan mahirap na i-deny yan, Sara. Paano mo madi-deny yan? Aray ko. Ayan po yan, Ayan yung CJen Group. Saan yung CJen Group? Ayan po, CJen Group sa Davao City yan. Mahirap na i-deny yan, Sara. Aray ko. Ayan, ginugoogle mo lang yan, ginugoogle mo lang yan, Sara. Makikita mo na yan. Ito yung CJen Group, CJen Group. Yan yung CJen Group. Ano mo madi-deny yan? Pag sa Facebook. Tapos, ang nilalaman ng CJen Group, ito, puro event mo. Ayan ang upload ng CJen Group. Ayan, puro event mo, ikaw. Yung ano mo, yung ayan, CJen Group, July 16, 2022. Tignan nyo po, ano nakapost? Yung inauguration ni Sara. Nasa video call, yung CJen Group. Ayan katabi pa si Ramil. Aray ko. Wala kang lusot dito, sa akin pa nga lang eh. Sa akin pa nga lang eh. Dito, ewan ko kung madidepensahan mo tong nakolekta ko eh. Aray ko. Seryoso. Ayan
Eh, dito pa lang, ka-video call mo ang CGen Group, ang Easy Pilipinas, ang Sara All Philippines. Ayan si Ramil sa left side, eto. Si Ramil sa left side. Ngayon, tatalungin kita, sino yung CGen Group? Siyempre, hindi ka sasagot. Aray ko. Siyempre, hindi ka sasagot. Ang sasabihin ko sa iyo, i-google ko ang CGen Group, Sara Duterte. Ginugol ko yung CGen Group. Unang-una, sa naka-assign? Sa Davao. Aray ko. Sa Davao naka-assign yung CGen Group. Para lang patunayan natin totoo yung Zoom video call mo. Sa Davao naka-assign. Puntaan natin ngayon, i-click natin ngayon to. Facebook ng CGen Group. Pag-click mo ng Facebook ng CGen Group, ayan po yung Facebook ng CGen Group. Sino naka-upload dyan? Ayan Ayan naka-upload dyan. Aray ko. Ayan na naka-upload. Kung bubuksan natin, ayan po yan, yung malaki, Ayan na naka-upload, puro Sara Duterte. Ibig sabihin, yung CGen Group na yan, event organizer na nag-handle kay Sara. Paano mo naman nasabi? Eto na, pumunta tayo na, i-search mo ulit CGen Group sa loob niya, noong July 16, 2022, may post po ang CGen Group, inauguration ni Sara. Aray ko. Inauguration ni Sara. So, legit ang CGen Group. Sila ang umandel sa inauguration mo. Paano madidinay yan? Aray ko. Pati Thanksgiving, Sara Duterte online. CGen Group nag-post. Aray ko. Kung hindi ka pa, tataka-taka ka pa, ayan pa, baka CGen Group, July 16 uli, ayan kitang-kita mo. Aray ko. Kita mo? Paano madidinay yan? At sino ba yung CGen Group? Kaya lang ito, papakita ko sa inyo. Sino ba yung CGen Group? Para magkalinawan tayo dito. Yung email. Pupunta naman tayo sa email. Sara, ayan mula inauguration, nakita nyo naman sa post nila, Sara Duterte inauguration, good day, Dr. Madriaga, bakit ko binuksan to? Dahil ito mismo ang magpapatunay na si CGen Group, si Ramil Madriaga, si Sara ay magkakakilala. Aray ko. Dito tayo sa email. Sara Duterte inauguration, BP Sara Duterte inauguration at gmail.com. Good day, Dr. Madriaga. The attached guidelines serve you as invitation to the inauguration of Vice President-elect Sara C. Duterte. Yung pinapalabas nilang nagpa-picture lang, tanga kayo. Aray ko. Yung nagpapalabas niya nagpa-picture lang, tatanga-tanga kayo. Aray ko. Vice President requesting for your confirmation by June 13. Kailan yung picture na upload ng CGen Group? Balik tayo uli. Napakadali lang i-dissect nito July 16, pinost ng CGen Group. So, July, after 1 month, pinost nila. Balik tayo sa email. June 13, RSVP, ayan RSVP, CGen Group. Aray ko. Ayan RSVP, CGen Group. Ayan po yung email. Napakalinaw. Sino nag-handle ng inauguration? Eto, CGen Group. Ayan nag-handle ng inauguration. CGen Group. Sino yung nasa email? CGen Group. Aray ko. Sino yung kasama sa video call? Kasama si Ramil Madriaga. CGen Group. Aray ko. Wala po tayo dito magtatanga-tanga. Kitang-kita niya naman. Aray ko. Dito pa lang makikita niyo yung relevant. Relevant ng connection ni Sara ng CGen Group at ni Ramil. Dito pa lang yan, wala pa tayo sa Congress. Aray ko. At akala ni Sara hindi mariretrieve yung mga email. Mariretrieve yung mga email? Pwede i-retrieve yan. Kung gugustuhin niya ng CICC, cybercrime, mariretrieve yan. Kaya wala kang lusot dito. Aray ko. Ayan napakalupit niyan. Tignan natin kung nandito pa rin yung CGen Group. Sige, CGen Group. Tignan natin. Iyan natin ngayon. Dito pa, hindi pa binubura. Yan, CGen Group.
Uy, putik, wala na rin ang Sijin Group. Wala na rin, men. Wala na rin, men. Dinilit na rin. Aray ko. Ano ba yan? Lahat na lang ng nadidiscover ko, dinidelete nyo. Ba't ganun? Lahat na lang, yung KFC, Mang Inasal na video nakita ko, dinilit ni Chong Kitty. Eto namang Sijin Group, dinilit na rin. Ano ba? Ba't dinidelete nyo? Oh, ay, ito, lumabas pa pala. Kala ko, dinilit, narinig tayo. Ayan po yung Sijin Group. Ay, dito, kala ko, ginilit eh. Aray ko. Hindi dinilit. Wrong tayo, wrong. Ayan po Sijin Group. Pupunta kayo dito. Lakihan lang natin para wag po tatanga-tanga yung mga DDS. Sijin Group. Ayan, lakihan natin. Sijin Group. Pupunta po kayo sa photos. Oh, photos. Ayan ang photos ha. Oh, kiklik nyo to. Siyempre, kiklik nyo yung mga photos, kiklik nyo to. Ayan yung upload nila, si Sara. Event organizer sila ni Sara Duterte. Oh, ayan. Kitang-kita nyo. Oh. Ayan o. Ngayon, hahanapin natin ngayon, sino ba itong Sijin Group? Yan po ay may connection talaga sa mga Duterte. Ayan na naman po. Ito po yung inauguration. Baka sabihin nyo, AI. Ito po, kita-kita nyo. Nandiyan pa si BBM. Ayan po yung inauguration. Aray ko. Oh. Ano yan? Ba't pinapakita mo yan? Para mapatunayan natin itong email. Oh, ayan yung email. Oh, ayan yung email. Oh, Sijin Group. Vice President Inaugural Team. Oh, sila yung team sa inauguration. Oh, kitang-kita nyo, walang duga yan. Oh, ayan. Oh. Ayan oh. Ayan, oh. Aray ko. Oh. Ayan, kita-kita nyo lahat dyan. Ano, nagpa-picture lang si Ramil. Oh. Aray ko. Ayan oh, kita-kita nyo. Aray ko. Ayan, sino ba kinikater madalas ng Sijin Group? Ayan yung video call, andito. Aray ko. Ayan yung video call ni Ramil, ayan, si BBM nandyan din, ayan, naka-upload yan, ayan, si BBM, ibig sabihin, legit yan, ayan, yun browse ko lang, ayan yung Sijin Group, Aray ko. ayan, pwede nyo isa sa sarili nyo, ayan, mga Duterte, sila ang nag-cater kay Sara sa mga event, i-search nyo na sarili nyo, puro Duterte yan, hindi natin ini-edit yan, hindi AI yan, Kadalasan po, Davao talaga. Ayan, Davao. Davao po talaga ang kinikater nila. Ibig sabihin, talagang mga Duterte. Ayan, si 2021 na po to. November 13, 2021. Nagko-cover din sa tatay niya. Ayan. Sa tatay niya. 2021, Davao Icon 2021. Si Digong. Ayan. Sijin Group yan, ha. Tignan nyo yung mga kino-cover nito. Puro Duterte po to. Baka sabihin, walang AI yan, oy. Event organizer tong Sijin Group. Ayan, event organizer. Mga event nila. Event organizer to. And sila ang napili ni Sara Duterte. Ayan, kitang-kita nyo naman. Event organizer, Sulong Pilipinas. Sila ang nag-organize pag may event, especially mga Duterte. Ayan ayan Duterte na naman, Bongo, Philip Salvador. Ayan ayan Duterte, Bongo, si Pulong Iyotman, si Philip Salvador, si Digong. Aray ko. Ano pa ba? Ano pa? Paano mo mapasinungalingan yan, Sijin Group? Ayan So legit na legit po. At hindi matatanggi ni Sara yan. Aray ko. Kung kukunin po tayong witness sa Congress, I will think about it, Your Honor, Mr. Chair. Because this is only my research in my own right mind. Aray ko. Ibig sabihin, legit po ang Sijin Group. Babalik na naman tayo dito para maintindihan nyo. Babalik tayo dito. Ayan si Ramil Madriaga sa Zoom.
Kasama po ang Zigen Group na event organizer. Ibig sabihin, legit po si Ramil Madriaga, Easy Pilipinas Ram Madriaga. Sino po yung ka-video call nila? Ayan then mag-inauguration. Ito na yung email na yung inaugural team ni Sara ay ang Zigen Group. Ayan. RSVP, Zigen Group. Ayan po yung email. So legit. Walang halong duda to. Totoo si Ramil Madriaga. Aray ko. Ayan. Ayan o, nagkikater talaga ang Zigen Group sa mga Duterte. Ayan o, event organizer. Binobrowse mo lang, makikita mo na, puro Duterte. Puro Duterte. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya po, wag po tayong papatanga. Dahil mismo kayo po, ako bilang reactor, mismo kayo, binibigyan ko po kayo step by step paano nyo mabubuking. Kaya po, diba? Maliwanag step by step. Kaya wala pong ibang magtatangka kay Sara ay kay Ramil Madriaga kundi si Sara Duterte dahil totoong dating aide niya yan. And kahit sino po lalabanan ko ng debate pag sinabi mong hindi aide ni Sara si Ramil Madriaga. Paano mo paano mo madedebunk to? Paano mo madedebunk to? Sarili niyong ebidensya gagamitin ko. Aray ko. Ngayon, bakit itutumba si Ramil? Kasi totoo po ang akusasyon ni Ramil. Totoo po lahat yon. Hindi po yon sabi-sabi, hindi po yon chismis-chismis. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kaya gigil na po si Sara ngayon. Alam nyo na ngayon kung bakit niya kinasuhan. Dahil si Ramil, parang nanayan, pag nabutasa mo, sisingaw ang baho. Yan eh. Si Ramil ang kryptonite ni Sara at yun ang kinatatakot niya. Okay? Dumako naman tayo dito. Ito po yung vlogger na si Sara talaga eh. Kahapon nag-vlog. Ito po yung explain niya sa confidential funds. Aray ko. Hindi, alam niyo, kaya siguro baka isipin ng iba dahil lang sa asawa. Tinatanong natin to para malaman natin kung sino yung nasa likod talaga ng impeachment. Dahil malay mo, baka kasama pati sa pagplano yung asawa at saka si Martin dahil sila po ay magkamag-anak. Posible Tsaka nag-stem to, malayo pa yung eleksyon. Ang bobo talaga na itong dalawang to, no? Alatang bobo eh. Bobo po. Aray ko. Ang bobo talaga na itong dalawang to, eh, no? May mga ganitong instances na eh. So, ang bobo, no? Ang bobo talaga ng mga kalaban ni Michael Jordan sa Space Jam. Aray ko. Ginamit lang si VP, para sa akin parang ginamit lang talaga si VP. Wow, yung VP nyo, ibig sabihin super linis. Ano yan? Para makaposisyon sila, and then, eventually, yun talaga plano nila. Kasi sa mga timeline na sinasabi ni Madam, makikita mo talaga eh. Ayusin nyo yung script nyo, ayusin nyo yung script nyo, naka-script na yan, magkakamali pa. Kita mo kung sino yung mga inactivate nila para gawin ito. Hindi nila kayang gawin on their own eh. So, inactivate nila yung may galit sa inyo, which is Makabayan, di ba? Oo. Alam mo, kung di ka ba naman tanga-tanga, boss Dodo, kahit anong activate ng mga kalabang ko, kung wala akong ginagawang masama, wala ang problema yan, bobo. Kahit anong i-activate, siraan nila ako. Wala problema. Bakit? Wala naman silang katunayan eh. Aray ko. Kahit ano i-activate mo dyan. Inactivate nila yung pulburong video. Na-activate ba? Inactivate nila yung kay First Lady. Yung sa Beverly Hills. Na-activate ba? Aray ko. Huwag tayong bobo. Kapag fake news ang inactivate mo, walang sandalan yan. Si Sara, ang dami inakusa, may sandalan. Anong unang sandalan? Commission on Audit. Yan ang sandalan. Isang branch of government na tumutukoy sa nakawa ni Sara Duterte. Pangalawa, Youth Summit. Anong sandalan? Wala namang cost o halaga yung Youth Summit. Nilagyan nila ng 15 million. Aray ko. Diba? Kung wala lang lahat yon, abay, madaling depensahan. Pero kung totoo, mahirap depensahan. Aray ko. Yun eh. Nagsama-sama sila. Tsaka yung dilaw. Yung mga yellow. Yellow-pink. Ano bang, isa lang naman yan sila, diba? Yellow tsaka pink.
yellow tsaka red, pinaghalo. Naging pink. Oh, yung mga yellow pink. Yan din yun. Pakinggan nyo yung kung paano mag-deliver ng speech yung future president nyo. Pang grade 2. Pakinggan nyo. Sa kanila yung nanggagaling yung brat, galing yan sa yellow. Siraulo, galing yan sa yellow. Lustay, galing yan sa yellow. Yung narrative na ganyan, malalaman mo kung kanino siya galing. Kasi makikita mo saan siya lumalabas sa internet So galing siya sa... so ano yan? Makabayan, BBM, administration, tapos pink, yellow, red. Dumadami yung kulay nila Putik Pink, yellow, red. Ano ba to, men? Tignan nyo po yung presidente nyo. Tignan nyo ha. Tignan nyo po. Ganun po, lunok ng lunok. Wala naman nilulunok. Ibig sabihin po, hindi niya masikmura yung kasinungalingan niya. Aray ko. Tignan nyo po ha. Tignan nyo. Dumadami yung kulay nila Pink, yellow, red So yes, pink, yellow, red. Yan yung presidente nyo. Ayan po yung presidente nyo ng mga DDS. Tingnan nyo. Walang sustansya. Talagang sufficient in substance to. Ito, insufficient talaga. Tingnan nyo. Wala na po siyang mga bakit niya nilabas to? Araw-araw po yan. Hanggang ngayon, may nilabas siyang video. Si Sara po nagiging vlogger. Para yung optics niya, yung media mapokus sa kanya, patabunan yung impeachment. Ayan na yan Pinatahimik muna nila ang Marines. Ako muna. Pagtapos ko, habang nag-iipon ako ng fake news, labas kayo uli. Tapos, meron pa yung isa So, 4. Putik ko. May dalawang pinupukol sa inyo pagdating. Ay, actually, 5. 5 yan. Putik, walang kwentang... May dalawa pong pinupukol sa inyo pagdating sa issue na impeachment. One, yung paglustay. Ipaliwanag nyo po ba yung 11 days na ginastos nyo? At pangalawa, yung Maria Piatos ba yun? Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Yun yung dalawang paulit-ulit nilang inuulit. Sige nga, kung mapapaliwanag mo. Sige nga, tingnan natin kung mapapaliwanag mo. Anong kasinungalingan lalagay mo? Kaya natin. Na binabanggit. Ano pong nasa likod nung 11 days? Oo. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million. Kasi yun yung kontrata nila. Teka. Normal daw. Saan mo ba ginastos? Nasa DepEd ka. Kung si Noli Di Castro, doon na lang tayo sa maikli. Noli Di Castro, Binay, at Lenny Robredo, gumastos sila ng ganyan. Ikaw lang ang merong ganyan. Ginastos mo. At binigay sa yung gabinete, hindi defense. Hindi ka National Security Council, hindi ka doon. Ang binigay sa'yo, DepEd. DepEd ang binigay sa'yo. Paano mo ngayon sasabihin normal? Ano nangyari sa estudyante? Kinidnap ba ng terorista? Aray ko. Ha? Paano normal? Ang estudyante ba kinidnap ng mga terorista at para halos isang 11 days mo lang ginastos? Ano yun? Aray ko. Sara, mauunawaan ka namin. Mauunawaan ka namin kung nasa national defense ka, depensa sa ating seguridad. DepEd ka, edukasyon. Kailan tinerorize ang edukasyon? Aray ko. Kailan po tinerorize ang edukasyon? DepEd secretary ka ng edukasyon, kailan tinerorize? Aray ko. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So, hindi nakakapagtataka na magbabayad ka. May lalabas talaga na pera. Kasi kailangan mo magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung... sige, magbabayad ka ng obligasyon mo. Sabihin natin, tanga tayo. Eto na. Tanga tayo Nagbayad siya. Sige, 125 million. Asa yung result? Asa po yung result ng confidential funds? May narinig kayo? Asa ng mga estudyante
na pinaggastusan niya sa confidential funds? Asa na nasagip? Nasaan? Wala. Asa na nasagip mo? Sa confidential funds na ginastos mo? Asa na ang result? Wala. Hindi kasi pwedeng ginastos mo at hindi pag-usapan ng confidential. Oo. Huwag na natin pag-usapan yung confidential agent. Pero yung result. Ang sinasabi natin dito, nasa yung result mo sa pinaggastusan mo ng confidential fund. Yun ang hinahanap ng tao. Huwag na natin anuhin yung Mary Grace Piatos. Nasa ng result mo? Nasa na nasagip mong bata nung DepEd Secretary ka? Nasaan yung mga batang tiniterrorize? Sige nga, nasan? Oh, kinasuhan mo ba yung Makabayan Black na sinasabi mong NPA terorista? Na napag-alaman ng confidential agent mo na nagdadala ng estudyante sa bundok? Wala kang ganun. Aray ko. Sige nga, nasaan? Nasaan yung mga dinala ng Makabayan Black? Mainit ka sa Makabayan Black eh. Na sinasabi mong nagre-recruit. Nasaan na nasagip mo? Ipakita mo bilang DepEd Secretary. Wala. Purpose ng funds eh. Yun yung purpose ng budget. Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, Oh, kailangan nyo ng pera, di ba? So, meron yung mga procurement. Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, oh. tapos nandyan na yung budget mo, kailangan mo magbayad. Putik na explanation yan. Tapos, puro tapos eh. Tapos, procurement, babayaran ko si Gloria Mercado para pumayag. Dapat ganon. Babayaran ko si Gloria Mercado, si Mercado ng 50,000 para pumayag siya na mailabas yung pera. Tapos, lalabas yung budget kasi pumayag si Gloria Mercado. Tapos, ayun na. Aray ko. Oh, sige, basic natin. So, lalabas talaga yung pera. Hindi Lalabas talaga yung pera, budget yun eh. Lalabas yun. Lalustay mo nga eh. Lalabas talaga yung budget. Oh. nakakapagtataka na nagbabayad ang isang opisina ng gobyerno ng milyon-milyon sa isang araw. Oh, so parang inamin niya nagbayad siya ng milyon sa isang araw. Asa ng result? Hindi naman po kasi po pwede. Nagbayad tayo ng confidential agent, nagbayad tayo ng confidential situation na wala pong result. Kailangan po may result yan. Kaya nga lustay eh. Asa ng result? Wala po siya napakulong na Makabayan Black. Wala po siya napakulong na NPA. Wala po siya napakulong. Wala siyang pinakita sa atin na naligtas niya ang mga estudyante sa pagiging NPA. Wala! Oh, sige, go! Hindi ba kayo napaisip na late na nila ni-release yung budget nyo nun? Kasi 11 days na lang bago mag-New Year. Oh, hindi nyo naisip na baka patibong to. Merong nagsasabi na ganyan, na patibong ito. Pero ako good faith ako lagi sa trabaho eh. August pa lang, kasi July, Masama pa yung nagbigay ng pondo, patibong. Anong patibong? 11 days ubos. At malupit pa nun, puro holiday. December 22, 23, holiday na yan. Aray ko. Oh, inubos. Anong patibong? Kung patibong yan, hindi mo mauubos yan. Ubos eh. Zero. May pasok pa ba estudyante nun? Okay. buo namin yung satellite offices. Oh. Kasi sa gobyerno, di ba, parang tipong limited lagi yung budget. Sa lahat ng opisina ng gobyerno, limited lagi yung budget. Limited pa sa'yo yun? From Lenny? Lenny, 400 million? Ikaw, kumamal ka ng 2.5 billion budget? Limited pa yon? Limited pa? From Lenny na 400 million? Magkano yung 2023 mo? 2.5 billion? Billion, Sarah? Limited pa yon? Aray ko. Hello? 2.5 billion limited? Susme? Aray ko. Lalo na sa amin, sa Office of the Vice President. Tapos yung trabaho namin, wide range yon. Pero tumutok kami sa good governance and poverty alleviation. Kasi yun talaga yung problema ng bayan natin. Alam mo, naghihirap na tayo noon, ilang years. Siguro mga
10, 20 years. Oh. Hanggang ngayon, makikita mo sa economic indicators natin, Oh. at yung posisyon natin dito sa ASEAN Oh. region, Oh. makikita mo na nasa baba tayo. Eh, tarantado pala yung tatay mo eh. Patayin mo si BBM? No joke. Di ba? Oh, sinisi mo na naman tatay mo eh. Eh, good president yun. Akala ko very good president. Eh, ba't ngayon nuknukan tayo? Sinasabi mo, dumoble hirap. Eh, sino ba katatapos lang? Di ba yung tatay mo? Aray ko. Oh. Oh, kinukumpara mo na naman 10 years. Oh, tatay mo yun eh. Aray ko. In terms of economic performance. So ikaw, itatarget mo yung projects mo. Saan ba dito kailangan na? Saan ba dito Alam mo, ewan ko habang naririnig ko to putik, ito ba presidente natin? Saan ba dito lalagay ang project? Dito ba o dito? Eto, totoo ba? O. Aray ko. Kailan yung... maraming mahihirap? Saan ba dito maraming Oh. nare-recruit sa insurgency? Saan dito ang merong reports ng terrorism? Saan dito ang merong reports ng violent extremism? Saan dito ang illegal na droga? Saan dito ang mga scammer? Saan dito ang mga rapist? Saan dito ang may reports ng child abuse, trafficking? Hindi mo makukuha yan, lahat yan, kung hindi ka bibili ng impormasyon. Tapos hindi mo matatarget. Putik, pati rapist na may... Yan, sabi niya lang Madidias, hindi ako nagsabi hindi mo mahuli yung mga rapist kung hindi ka bibili ng impormasyon. So, buibili siya. Hello, Neng, bayaran kita 1 million. Manyak ba tatay mo? Aray ko. Buibili siya ng impormasyon eh. Suntay, manyak ka ba? Putik, kita mo Kita mo, pati rapist, buibili daw siya ng impormasyon. Aray ko. Ulitin ko lang, mga DDS, siya nagsasabi. Scammer. Saan dito ang mga rapist? Rapist, ulitin natin. Ang illegal na droga? Saan dito ang mga scammer? Scammer. Saan dito ang mga rapist? Rapist! Saan dito Kita nyo? Diyan niya ginamit yung confidential funds. Sinasabi niya, hindi ako. Sabi niya, pati scammer, ginamit ang confidential funds. Pati rapist, ginamit. Pati sa droga, ginamit ang confidential funds. Ano sabi sa confidential funds? The confidential funds is used only if you in the national threat. National threat pala yung scammer at yung rapist. Aray ko. Yan narinig nyo. May reports ng child abuse. Pati trafficking. child abuse, pinasok na sa confidential funds. Aray ko. Hindi mo makukuha yan, lahat yan, kung hindi ka bibili ng impormasyon. Kita mo bumibili para siya ng informasyon para makuha yung rapist, child abuse. Ayun sabi niya lang child abuse, Aray ko. scammer, drug addict. Galing. Ang galing rinig nyo. Tapos hindi mo matatarget yan sa project mo, Oh. intervention mo ng gobyerno, kung hindi mo alam sino ang tutumbukin mo ng project mo. Sino daw? Kunwari, sa amin, meron kaming Magnegosyo Taday, livelihood assistance program, entrepreneurship program. Paano namin malalaman kung sino yung tuturuan namin ng entrepreneurship doon sa kadami-daming tao sa isang lugar kung hindi namin alam sino doon ang tinatarget ng pagtutulak ng illegal na droga? Kung sino doon ang tinatarget na i-recruit para maging NPA? Ano yun, man? Ano yun? Ano yun? Putik, man. Ano yun, man? Aray ko. Ano yun? Dides, narinig niyo yun? Bago daw niya i-deploy yung negosyo taday, entrepreneurship, magpapadala muna si Sarah. May nare-recruit ba dyan ng MPA? Magpadala ng confidential fund. Putik, men! Ano to, men? Aray ko. Totoo yan. Real Pilipino, tingnan mo bago niya ilapag yung negosyo tatay niya, magko-confidential funds muna. Titignan niya kung may droga. Clear ba sa droga? Teka lang magde-deploy tayo ng mga confidential agent. Okay, mag-deploy ka na ng confidential agent. Ma'am, clear. Okay, mag-deploy ka naman ng anti-terrorism agent. Okay, ma'am. Clear ma'am, clear. Pwede lang ibaba ang negosyo taday. Aray ko.
sinasabi niya yan. Bago niya ilagay ang negosyo taday, titignan niya muna kung may rapist, may droga, at may NPA. Anong klaseng dahilan po yun? Ulitin natin. Ng pagtutulak ng illegal na droga. Oh. Kung sino doon ang tinatarget na i-recruit para maging NPA. So, kailangan namin yon yung information Kita nyo ha. Malinaw. Ulitin natin. Malinaw. program. Oh. Paano namin malalaman kung sino yung tuturuan namin ng entrepreneurship? Entrepreneurship, negosyo, taday. Siya nagsabi, negosyo, taday. Bibigyan niya ng negosyo ang isang lugar, ang isang tao. Pero, bago niya bigyan ng negosyo, pasok. Doon sa kadami-daming tao sa isang lugar, kung hindi namin alam sino doon ang tinatarget ng pagtutulak ng illegal na droga. Bago niya puntahan yon, ibigay ang negosyo, titignan muna nila na within the confidential funds kung sino daw nagagamit ng droga. Kung sino daw... Hindi lang yun. Isa pa, play. Kung sino doon ang tinatarget na i-recruit para maging NPA. Kita mo, bago niya ibaba yung negosyo, taday, titignan niya muna po kung sino nire-recruit ng NPA doon. Aray ko. Ang liwanag po sige, diretso. So, kailangan namin yon yung impormasyon na yon para, yan yun, ito yung sinusolve natin dyan. O dito, ito, terrorism, sige, lagyan nyo ng programa ng gobyerno dyan para hindi nadadala yung tao sa illegal. My God! Ganun pala naubos yung confidential fund, kaya pwede pala mangyari one day. Tama po. One day. Kasi bago niya ilagay po ang programa niyang negosyo, taday, kailangan magpadala muna siya ng mga confidential agent, tignan ng droga, tignan ng NPA kung meron na papaligiran tayo ng NPA. Ayun po, mula sa kanyang salita. Diretso. Ganun yun. Ganun yun. Dapat magtrabaho kapag kulang ang resources mo. Specific targets talaga dapat yan. Hindi ka pwedeng, sige, itapon nyo yan dyan. Kahit saan, maglagay tayo dito kahit saan na projects. Pwede yan kapag marami kang pera. Pero kapag limit... Alam mo, Sarah, ang bobo mo eh. Hindi mo makuha yung logic eh. Alam mo, eto lang yan eh. Kapag naglagay ka, katulad ni BBM, naglagay siya sa Pasig Esplanade. Huwag mong kalimutan, ilagay mo. Project mo yan eh. Anong pwedeng mangyari? Hindi. Merong nakasasakupan na mga LGU. May LGU yan. Hindi mo trabaho yung pagsugpo ng droga muna. Hindi mo trabaho niya yung pagsugpo ng NPA muna. Huwag kang bobo. Dahil pag nag-deploy ka ng negosyo, taday mo sa isang lugar, meron niyang LGU. Ganun ang ginagawa ni BBM. Kaya ang lakas ng LGU at national ngayon. Executive, national at LGU. Kino-coordinate yan with the LGU. Kaya kahit ilapag mo yung negosyo, taday mo, walang problema yan. Kung coordinated ka sa LGU, huwag mong sarilinin na ikaw lang. Ano ka? Aray ko. Huwag tayong bobo dito. Binubobo mo yung taong bayan eh. Na parang main character ka lang. Main character syndrome yan. Ano ka ba? Alam mo yan bilang mayor. Na may project ang national, coordinated with the LGU. Ilagay mo yung negosyo, taday mo doon, then nakapag-coordinate ka, halimbawa kay Isko Moreno, then Isko Moreno will handle that. Yun eh. Kita mo, bibigyan ko kayo ng example. Nakawan po ng wire sa Pasig Esplanade. Nakawan ng wire sa Pasig Esplanade, di umano. Sino umahandle ngayon? Si Isko Moreno. Ganun po yun. Hindi pwedeng, sisiguraduhin ko, walang droga, sisiguraduhin ko, walang NPA. Putik! Aray ko. Main character, men! Main character syndrome to, men! Budget mo, kailangan targeted yung beneficiaries mo. Yan din po ba yung pinaggamitan ng confidential funds? Yan. Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education. Anong threat sa education? Ano? Alam niyo po, mahirap mapaniwala naman ng ganon. Ano threat po? National security ng education. Ano nangyari sa edukasyon natin? Paano nangyari yun? Sige nga. Threats to mga children. Ano daw?
yung mga bata, dinamay na. Aray ko. Oh, Ang criminality, insurgency, violent extremism, alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon. oh. Pinapalitaan ba kayo nagpapasabog ng bomba Aray ko. Putik! Men! Putik, ang lupit naman nito. Anong tingin mo sa mga estudyante? USA at Iran? Anong gagawin ng mga terorista sa mga estudyante, Sara? Anong atraso ng mga estudyante sa mga terorista? Tanong ko nga sa'yo, naapektuhan ba yung terorista sa mga estudyante? Aray ko. Sige nga po, anong logic yon? Yung terorista, anong hinanakit sa mga estudyante? Sara, ang bobo mo naman. Maikunik mo lang. Ang terorista, ang hinanakit niyan, lagi sa gobyerno. Gobyerno ang titirahin niyan. Pero sa estudyante, anong hinanakit nila? Diba? Alam mo, may narinig ba kayo? Ito respeto hindi ko po sinasabi yung NPA po, alam po binobomba ng NPA? Police station. Police station binobomba niyan. Di ba? Kadalasan. May binomba ba yan puro paaralan? Aray ko. Ewan ko kung ewan ko kung hindi ko pa na-research Pero kadalasan naririnig ko, ang binobomba ng NPA ay police station. Pero hindi ko makunik. Itong mga terorista po ang pagkasabi niya, terorista, bubombayin ng eskwelahan. Susme! Susme, Sara, ano nangyari sa'yo? Aray ko. Dahil sa kanilang ideolohiya, Oh, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. nasaan ang recruitment? Nasaan ang nasagip mo? Yun ang tanong. Nasaan ang nasagip mo sa mga kamay ng NPA at sinasabi mong Makabayan Black? Tapos, terrorism. Oh, So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. mali ka dyan. Hindi mo hawak dahil hindi ka National Defense Secretary. Mali ka dyan. Ang hawak mo ay DepEd. Mali ka dyan. Bakit ano yung national security natin? Hindi mo hawak yun. Hindi ka pang nationwide na hawak ng national security. Ang hawak mo lang DepEd. DepEd ka lang. Paano yung national security natin? Ang anuin mo, yung security ng edukasyon. At ano ba ang mga threat sa edukasyon? May nagkakating classes? Ayun ba yung confidential plan mo? Aray ko. Paano yun? Hindi yung budget na yan, hindi yan for national threat. Kasi ano ba yung threat mo sa DepEd? Susme, Sara, mag-isip-isip ka nga, ang bobo mo naman, scripted na to. Anong iano mo sa estudyante na national threat? Ang pinaka-the best way na maipapalusot mo to, nagre-recruit ang mga MPA ng mga estudyante. Doon papasok pa yon. Pero sinasabi mo, bobombayin. Aray ko. At hindi mo magagawa doon iyon kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa problema na yon. Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace, Jackie, thank you, Jackie. Jackie, thank you. Ito na, Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Patay, ayaw sagutin. Aray ko. Aray ko. The family of three, thank you. Yan ang sinasabi natin. Di ba? Kung tinitira ka talaga at mali ang akusasyon, sagutin mo kagad. Pero hindi niya masagot sa impeachment daw. Ano? Mga DDS, akala ko ba matapang to, tapang at malasakit? Bakit hindi niya masagot? Kung ako yon, si Mary Grace Piatos po ay confidential agent ko. Siya ang umawak ng ganito. Hindi mo naman, pag sinabi mo, national secret kagad, ay putik. Ano yan, daig pa yung mga spy yung spy nga Ito po sabi ng Coast Guard, yung spy nga, may mga vlogger. O ba't sila nasasabi nila yun?
National Security Council na natin po yun. Ang National Security Council natin nagsabi may mga vlogger, merong mga AFP nakasabwat ng China. O, ba't yun nasasabi? Ikaw hindi mo masabi. Sige nga. Sige nga mga DDS, bakit ang ating mismong National Security Council ng Pilipinas na-elaborate nila kung sino ang makapili at traidor? Si Sara hindi ma-elaborate ang Mary Grace Piatos? Anong logic? May vlogger, may propagandista na taksil sa bayan. Sinabi ng National Security Council. Pero si Sara Mary Grace Piatos lang, hindi mapaliwanag. Aray ko. Scripted na po to ha. Scripted na to. Huwag niyo pong kalimutan. Papakita ko lang po sa inyo ang script. Scripted na po to ha. Scripted na po to. Binabasa na po yan ha. Scripted. Scripted na yan ha. Binabasa na po yan. Aray ko. Ha? Ayan ha. Scripted na po yan. Ayan po yung script ng Sara nyo. Binabasa na po yan. Ewan ko ano pang... Aray ko. Aray ko. May script na yan. Ayan pa ang dahilan. Aray ko. Nababasa niya na. Ganyan pa niya siya magpaliwanag. Susmiyo. Aray ko. Okay, Duloy. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi pinuuna nila yung defense. Kita nyo? Hirap siya sa Mary Grace Piatos. Dahil, tandaan nyo po in-acknowledge niya yan. In-acknowledge po ni Sara Duterte ang Mary Grace Piatos. Paano in-acknowledge? Pinirmahan po ni Sara yan na releasean ng pera. So, may signature siya yan. Kapag may signature ka, ina-acknowledge mo. Yari siya dyan. Kita mo hindi niya mapaliwanag ang pinirmahan niya? Saka magkakakita. Pinirmahan niya, hindi niya mapaliwanag. Ihintayin niya pa yung defense niya para magpaliwanag. Ganyan ba ang tapang at malasakit? Aray ko. Kaya, eto ba yung sabi nilang tapang malasakit, hindi ma-explain si Mary Grace Piatos? Aray ko. Sa confidential funds. So, ang pinayagan lang sa akin na pag ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo. Tignan mo, lunok ng lunok po si Sara. Kasi ganun po pag nagsisinungaling. Tignan nyo Pag magsisinungaling ka, hindi mo masikmura yung sinasabi mo. Lulunok ka talaga Hindi mo masikmura Tignan nyo Sabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita lunok. ninyo. Lunok. Kaya- Tamo, yan ang mga sisinungaling. Putek Sara. Ano, hindi mo makaya kasi sinungalingan mo? Aray ko. Ha? Halos naka-80 na lunok ka. Aray ko. Anong kala mo sa amin? Hindi kami nagsisinungaling. Ganyan kami. Pag tinatanong ka ni nanay, binigay mo ba yung sukli? Tinatanong kita, binigay mo ba yung sukli? Aray ko. Binili ko po ng sesto akala yata nito siya lang ang nagsisinungaling. Pare-parehas lang tayo nagsisinungaling, pero kami, in good faith yung sinungaling namin. Aray ko. Bakit hindi ka pumasok kahapon? Tatay po ako. Ano? In LBM po ako, sir. Aray ko. Asa ng excuse letter? Doctor's letter mo. To follow up po. Aray ko. Kami, yan lang ang kasinungalingan namin. In good faith. Ikaw,
Iba kasi nungalinga mo. Tingnan nyo, nakalata po. Oh. Din yun sa timeline natin, makikita ninyo. Lunok. Oh, yeah. Yan po ang, alam mo, kala mo hindi ako nag-aaral ng psychology and vulcanizing. Alam ko yan. Pagayin mo si BBM. No joke. Ayon sa pag-aaral na dinaanan ko sa psychology and vulcanizing, titignan mo yung actions ng body pag nagsisinungaling. At kitang-kita naman sa'yo, Sarah, ayon sa maaming past experience, ganyan ka kasinungaling. Lulunok-lunok ka. Lulunok-lunok ka. Bakit? Hindi mo masikmura ang kasinungalingan mo. Aray ko. In-LBM ako, sir. Tama, behavioral science and technology, civica at kultura. Aray ko. May sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue. Dahil confidential funds protektado ng batas. Anak ng- Hindi ka basta-bastang, kasi nga sinasabi ko kanina, Lunok ng lunok. Tingnan nyo po, dire-diretso lunok. Dire-diretso lunok. Makikita nyo po, dire-diretso lunok. confidential funds protektado ng batas. Hindi ka basta-bastang, kasi nga Isang lunok, sinasabi ko dalawang lunok. Dalawang lunok na. kanina, Tatlong lunok. Ang dami naman lunok. Tatlo na, pang-apat na yung kanina. Lunok ng lunok eh. sa discussion, Oh. ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. So hindi po Doon tayo. Makakasira daw ng impormasyon ng makakasira daw ng bansa. sa ay Makakasira ng seguridad. Makakasira daw ng seguridad ng bansa. Ano ba trabaho mo? DepEd Secretary. Pumunta tayo ngayon kay Angara. Tingnan niyo si Angara. Tingnan niyo po si Angara. May sinasabi ba siyang nasisira ang seguridad ng bansa ngayon? Aray ko. DepEd po to Paano nangyari nasira yung seguridad ng bansa? Ginawa ba ni Angara yan? Putek. Okay. Ng bansa. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, fund. may batas. Mali ka na kagad dyan. Ang tanga mo. Talaga ito yung baklang balat bay na to. May batas. Oo. May batas po. Hindi pwede talakayin. Pero, ayon kay Lacson, merong po yan na nakapaloob na true identity with an envelope. Hindi po kasi tayo dapat pumayag na magkakaroon ng confidential agent lang po ang nakalagay. Lugi po ang taong bayan. Bakit kamo? Wala pong true identity. Hindi po pwedeng ganon. Hinanaban po si Sara Duterte ng true identity ng mga confidential agent. Required po yun. Dahil sisingilin po tayo palagi ng taong bayan kung saan po napupunta ang pera. So as much as possible, kung ikaw ay confidential agent, meron ka sa envelope ng true identity mo. Dahil sisingilin ka ng taong bayan, pera nila yan eh. Ngayon, kung wala po tayong true identity, lugi po ang taong bayan. Gaya po ng ginawa ni Sara, susulat na lang po siya ng Mary Grace Piatos, susulat na lang po siya ng amoy-amoy, tapos hindi mo tatanungin. Kaya nangyari, dinoktor ni Sara, na akala niya po, ganun lang kadali. Hindi niya alam na kailangan po may true identity yan, may paper trail. Aray ko. Kasi po lugi ang taong bayan. Pagmumulan niya ng korupsyon, pag walang paper trail, walang true identity. Pangalawa, yung sinasabi niyang hindi pag-usapan, bawal sa batas. Pero nalilift po yan kung meron pong aid of legislation na ginagawa sa Congress at sa Senado. Bakit? Nasa konstitusyon yan. Pwede kang magtawag ng executive session. Pwede mo dun sabihin kung sino ang confidential agent at true identity ng confidential agent. Yun po yun. Nililin lang na naman kayo ng Sara Duterte.
Hindi po kailangan na itago mo yan. Ano itatago mo habang buhay? Hindi mo papakita sa taong bayan habang buhay dahil confidential? Putik lahat na lang gagamitin ng politiko yan. Aray ko. Oh, pwede po yan. Katulad po ng ginawa kila Tariela, nagtawag po sila ng executive session kung saan tinalakay nila ang hindi pwedeng i-broadcast in national TV and in social media. Si Sara po, tinawag po yan sa executive session. Anong ginawa? Pinatay si Gina Acosta, pinatay si Sulaika. Hindi po tayo dapat pumayag na ganon. Na confidential yan, hindi pwede pag-usapan. No! Meron pong paper trail yan. Meron pong true identity yan. Hindi pwedeng bibigyan ka ng pera ng gobyerno sa isang confidential agent lang. Diba? Kailangan po suriin yan kung sino yan. Pangalawa, may executive session. Anak ng butete naman, oh. Ginagago tayo, eh. Aray ko. Diba? Dapat din po, pag nanonood tayo, total 2,000 kayo, maglalike kayo! Kakulango.